Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan at pag mali, banatan. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Siyempre, mainit na issue pa rin po ang mga mambabatas natin na wala nang ginawa kung hindi magbigay lamang ng salot sa Pilipinas at magbigay malas sa Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, ito atin pong dinidiscuss kasi napaka-importante po para maintindihan natin na wag po natin nilalanglang ang mga congressman kasi iniisip natin ang focus natin sa mga eleksyon ay yung senador lang. Hindi po, alam nyo, malaking bagay po ang ginagawa ng mga kongresista. Kaya nga po pag meron tayong matinong kongresista ay marami pong magandang magagawa ho ito. Pero pag sila po ay mga tolongge, sila po ay mga gago, malaki po ang katarantaduhang na ipapakalat dito sa bayan natin. Kaya importante natin makilala ang mga congressman natin na bastos, ika nga. At saka mga congressman natin na walang ginawa kung hindi mamulitika. At ngayong araw na ito si Marcoleta, meron sinabihang bastos. Sino kaya itong bastos na ito? Panoorin po natin. At marami tayong matututunan dito sa mga diskusyon na ni Marcoleta at ng kanyang mga kasamahan sa isang network na alam niya man natin po, ito po ay napakalawak na network dahil din po sa kanilang samahan. Alam nyo, panoorin po natin ito. Ang ganda po ng kanilang diskusyon. Ito ay isa sa mga paborito kong programa na napapanood po sa YouTube. Sana lang, wag lang po tayo i-copyright. Mga sir, mga ma'am. Ako po ibilibu sa inyo at kaya nga po bibigyan ko na reaksyon kasi gusto ko pa pong kumalat po ang inyong programa para po sa, alam mo, marami pong matutong mga kababayan natin. Marami po kasi sa mga kababayan natin ang nalilinlang at marami rin po sa kababayan natin, maraming salamat naman din po sa Diyos, nanonood din po itong channel natin, lalong-lalo na daw po yung mga masa, balita ko nga, pati po daw yung mga pag nagtatricycle minsan, nanonood kahit nagbumotor. Biro lang, wag yung gagawin yan, ha? Kahit po daw kung saan-saan napapanood po daw itong channel natin. Kaya minarapat kong gamitin itong programa ninyo dahil napakarami nating matututunan dito mga kababayan. Kahit po tayo mga ordinaryong Pilipino lamang, marami ho tayong kaalaman na makukuha po kay Congressman Marcoleta at itong dalawa niya pong kasama sa programang ito. Panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok! Mga miyembro at mga opisyalis ng Quadcom, ano ba yun? Parang tatlong katangian yun kong no? Yung isa yung bastos. Yung kabaligtaran ng bastos. Di mabait. Magalang. Ano ba naman? Alam mo, natutuwa ako sa batuhan nila dito. Walang biro. Kasi minsan si Congressman Marcoleta, binabara din niya yung mga kasama niya. Nakakatuwa. Ito talaga si Congressman Marcoleta ang masasabi nating totoong tao talaga. At saka dapat dito kay Marcoleta, Congressman, bigyan po natin ng isang masaganang Banateros Award. Hindi, nakakatuwa po. Pero papabiro lang naman yung kanyang mga hirit, pero nakakatuwa po. Alam niyo kayo na magalang, taga Pampanga yan. No? Pagka nagdi-discuss tayo, kailangan mabilis kayo. Kasi gusto kong ipatranslate ka gali. Kasi gusto ko yung... Alam mo, walang biro. Bigla tuloy akong kinabahan kung sakaling ma-interview natin ito. Hindi kasi alam nyo, matalino kasi si Marcoleta. Napakatalinong mama. Alam mo, ito talaga ang dapat mapasok sa gobyerno. Napakatalino. Alam mo, sinubaybayan ko ito. Sumikat ito nung panahon ng ABS-CBN. Talagang detalyado. Talagang pag nag-discuss, talagang alam mo yung hindi mo maloloko, ika nga. Sa alam mo yun, ang nakikita ko ho dito, walang biro, yung tatay ko po. Kasi po ang tatay ko, abogado. So mula nung bata po kami ni Coach Oli, talaga namang pagdating sa diskusyunan, pagdating sa pagpapaalam, hindi ka makakalusot. Pagka, alam mo yon, pagka ikaw ay nagpapalusot, alam mo yung mga batang nagdadahilan, hindi ka makakalusot. Kaya feeling ko dito kay Congressman Marcoleta, yung anak nito, matikas Alam mo yon, mahirap magpalusot sa mama na to. Dahil ang taas ng standard ng kanyang lohika
Panoorin natin. Yung pangunawa talaga. Opo. Kasi layman tayo eh. Sa ganung Kung mamamayan alam tayo, natin Kong. medyo napa-English ng konti, kailangan ma-translate natin Yo. yan. Kaya susubukan ko ng aking buong kakayanan na mai-translate ang mga sinasabi ni Congressman Marcoleta. Ngayon pa lang bang po, sir, pagpasensya nyo na kung medyo magkakamali ako minsan, ha? Medyo mahirap matarok ang inyong pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Pero pipilitan natin, alam nyo, matagal-tagal na rin ito. Ito yung pagkatapos ng Quadcom hearing ni Pangulong Duterte. Pero ilang beses ko pinanood ito. Sinisigurado ko may paliwanag ko ng tama. Baka mamaya bigla ako makatanggap ng text. Mali-mali naman yung sinasabi mo kay Marcoleta. Kaya talaga, pag-usapan natin to. Pakinggan niyo, pag hindi niyo napanood dito, malaking bagay ang mamimiss ninyo. Hanggang dulo malaman. Matututo talaga kayo. Yung matututunan yung 4 na taon sa kolehiyo ay matututunan nyo dito sa programa na ito. Ayoko yung maisip nila na kung ano-ano pinagsasabi ng mga kailangan itagalog mo. Pasok pa lang na sermon na the best ka talaga. Hindi, nakakatuwa. Pero nakakaba, ayoko na tuloy ma-interview ito. Baka mamaya maganong kami nito. O mga banateros, ganito kasi magpaliwanag. Mali-mali yung sinasabi ninyo. Yari tayo dyan. Baka malaglag kami sa mga upuan namin. Kasi O may magalang, ano pa? Yan. Merong bastos, magalang. Ano pa ba yung pangatlo? Nelson? Pikon. Katangian? Pikon. Oo, mainitin ulo. Mainit ulo. Ngayon na pikon. Bigla na patingin na tuloy si Sir. Kakatabi niya. Ano pa ba? Baka magkamali siya. Hindi. Biro lang. Pikon daw. O yan. Pikon at mainitin ang ulo. Diba? So, sandali. O, yan. Sandali. May tumatawag. Wait lang. Chotomate. Okay lang. Tuloy. Oo. Oo nga. Oo. May uminit ang ulo, mga ganyan. Yun. Pag pikon ka, mainit ang ulo mo eh. Oo nga. Lagi. Yung naturalesa mo yun. Naturalesa. Pikunin talaga. Mainit ka talaga dahil mainit ang dugo mo. Oo. Sino kaya yon? Hindi, dinidescribe niya kasi dito yung mga kasamahan niya sa Quadcom. Papakita niya, ipapaliwanag niya bakit ganun. O nga yung mga discussion, titigilan na natin. Hindi, meron kasi talagang mga Mainit. Hindi ata maganda gising ni Congressman Marcoleta dito. Hindi, biro lang. tao kong na minsan nakakaasar madaling makapikon. Di ba? Pinuprovoke kasi yung tao. Meron talaga Namimikon. Iba naman yun, ikaw nang naaasar eh. Ang sinasabi natin, yung naging kaganapan na maraming pagdinig, madidescribe mo sa iba't ibang mga katangian yung mga tao na naging bida at kontrabida doon sa mga pagdinig na yun. Ayun. Di ba? Tatlo yun. Correct. Bastos, magalang, pikon. Ano yung pang-apat kong? Ano yung sinabi mo? Bastos, magalang, at pikon. Mainitin ang ulo. High blood. Iba yung pikon at saka Mainitin ulo. magpinsang buo yun eh. Yan. Sabi sa So, 4 yun. Bastos, magalang, pikon, at mainitin ang ulo. Iba yun. High blood. Iba yun. Magpinsang buo daw yun. Kapampangan po kasi high blood po tawag. Teka lang. Doon ba sa mga miyembro at opisyalis ng Quadcom, may makikita ba yung mga 4 na pag-uugali na yun ko? Talagay ko. Pagsikapan natin. O sige nga po. Si Unahin Nelson natin dyan yung... magaling. Nelson, I-analyze ikaw. natin, no? I-analyze. Tingnan mo Sige, yung tirahin mo, Brad. Tirahin mo. Yung pagiging magalang muna ko. Doon tayo sa positibo muna. Sige. Yung magalang. Magalang. Ako, kilala ko Isa lang ang aking Isa lang ang pwede kong mapuntirya. Sino? Magalang, Taga Pampanga siguro. Actually, nahulaan ko ito. Sino? Sa tingin ninyo, nahulaan ba ninyo? O bago tayo magpatuloy, bago nyo i-play, i-comment nyo sa baba, sino lang ang magalang doon sa Quadcom hearing? O, i-comment nyo na. Sige, nabigyan ko kayo ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Sino yung magalang ngayon? Sulat nyo dyan. Sulat nyo. Tingnan nyo ngayon kung tama, kung tama yung inyong sagot, i-comment nyo, tama yung sagot ko. Ganyan, go. Kasi magalang po. Hindi. Taga Mindanao siya. Taga Mindanao. Pero
Siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Yaw. Kung taga Mindanao, Ano to? batang Adjong. Ajong. Hindi. Ano to Adjong? Pareho silang mali. Ako alam ko kagad eh. Hindi tinutukoy niya kung sino eh. Ah. Hindi. Meron pa? Hindi. Oho. Pangulo Duterte. Yun. Si Pangulo Duterte. Bakit ka mo? Bakit? Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir, kanya. Oo nga. Madam, sabi niya. Hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Correct. Kahit na buwisit na siya. Yun. Correct yun. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Correct. Pero sinasabi pa rin niya, Oho. Sir. Sir, yan. Ah, Pasensya na po kayo, Your Honor. Oho. Tapos nung kamuntik nang magbalibag, alam mo ang ginawa niya? Pasensya na po kayo. Ayun nga. Ayun. Meron ba sa kanila humingi ng pasensya, Jen? Yun. Yan ang isang bagay na makikita mo na pinagbibintang nila kay Pangulong Duterte na si Pangulong Duterte ay isang bastos, si Pangulong Duterte ay becoming ungentleman, yung mga ganyan-ganyan nila. Pero si Pangulong Duterte laang doon sa Quadcom ang panay ang po, panay ang sorry, panay ang ma'am, panay ang sir. The rest, puro mga ang yayabang, akala mo naging presidente. Hindi, bantakin mo kung sino pa yung presidente, siya pa ang mabait. Alam nyo ba kung bakit? Yan po ba ay acting lang? No. Hindi po acting yan. As a matter of fact, that's one of the personality of PRRD. Alam nyo po, ilang beses kong nakausap ng person. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses natin na nakausap si Pangulong Duterte before maging president, during naging president, and even after maging president. Laging ganyan nun siya magsalita, Sir, Ma'am, Sir, Ma'am. Not only to me hindi lang sa akin, sa lahat na nakikita kong kinakausap niya. Laging Sir, Ma'am, Sir, Ma'am, tao lang po, serbisyo lang ito sa taong bayan. Wala ka, parte na ng karakter ni Pangulong Duterte yan. Hard siya magsalita, pero tandaan niya kung kanino lang. 1, sa mga kriminal. 2, sa mga korap na opisyal. Pero pag sa taong bayan, napakagalang ho ni Pangulong Duterte. Sinabi ko na ho yan noon pa. Kitang-kita at lumabas po yan sa kamera. Isipin nyo yan po mga taga-kamera, before the Quadcom hearing, binabastos nila si Pangulong Duterte. Kilala ko. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Pero meron sa aking sinabi si Pangulong Duterte nung huli naming punta sa Davao, nung nag-KUJC kami nagpunta kami, di ba, nagkita kami, meron siyang isang kinaiinisang congressman. As in, asar na asar siya. Sabi niya pa nga sa akin nun, darating ang panahon, yayariin ko ito. Babanatan ko ito. Yun na sinabi niya. Kaya I was so shocked kasi nandun sa Quadcom yun. And he was so respectful to that person. Very respectful. As in, kahit condescending na magsalita, condescending tong taon to, hulaan nyo kung sino yun. Makahula, merong talinong kakaiba. Napaka-condescending nito. Alam mo, as in, sinabi niya, sige sir, kayo na po ang basta, as in, ang niya is parang, kayo na ang banal. Alam niyo na kung sino. Pero in a nice way niya sinabi, di ba? Ay, kayo na po. Ayun ganun si Pangulong Duterte. Parang wala ako. Sa kabuuan ng 14 na oras, wala akong maalala. Diyan mo makikita kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian, na nakita natin mismo, ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang, ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Ikaw, nasa very stressful, nakaupo. 13, 14 na oras. Ihilang ang pahinga. Pinagtulong-tulungan. Opo. Pero, magalang pa rin. Correct. Pinipinta pa Meron pa nga isang tanong Di, nakalimutan ko siya, nagtatanong na yun bakit po ang dami pong napatay. Ang dami po niyong inutusan na pumatay. Ang dami po nakalista na talaga pong napatay. Bakit po
Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipile laban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Oho. Nakaganon pa yung kamay niya. Oho. Ewan ko po sa inyo, sir. Kaya. Kayo po dapat sumagot ng tanong niyo. Oho. Isip-isipin mo yung napaka-impertinenting tanong na yun. Oho. Oo nga, no? Impertinente yung tanong na yun eh. Sa hukuman. Pero nakuha pa niyang, ewan ko sa iyo, sir. Kayo na po makakasagot. Kayo lang po makakasagot niya. Oho. Namumupo pa siya. Napansin niyo ba? Opo. Oo. Samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao kung ang dating Pangulo ay palamura. Oo. Di ba? Ay, nakita na natin eh. Kumbaga sa sine. Oo. Kumbaga sa Netflix na series din. Opo. Maraming pagkakataon, makikita mo kung consistent ang paggalang. Di ba? Correct. Oo. Unang-una pumunta siya ron. Okay. Oho. Unang sinabi niya, ayoko na po sana eh. Di ba? Nauna siyang nagsulat, ayaw na eh. Nagbago ang isip, siguro sabi niya, kailangan ipakita ko yung aking buong pusong paggalang rito sa mga taong ito. Kahit na ako'y ginaganito nila, ipakikita ko pa rin na harapan ko sa kanila. Ayaw? Yun ang unang-una na batayan ng paggalang din. Pumunta siya. Yun. Di ba? Correct. Tumugon sa imbitasyon. Ano yung kabaligtaran naman ng kawalan ng paggalang? Ay, di sabi nyo, ang pagiging bastos. Oo. Masakit yan. O, ikaw naman ang gumawa. Ayan. Oo. Pagkatapos ng magalang, alam natin yan, si Pangulong Duterte ang magalang na yan. Sino susunod? Bastos. Eto na. Eto na ang bastos. Sino kaya itong sinabihan ni Congressman Marcoleta na bastos? Ha? Parang ika nga alam niyo ibig sabihin ng bastos? Yung tumatay sa pinggan. Yun ang bastos. Ganun daw. Hindi ko sinasabing ganun ang ginawa nito pero ganun ang comparison. Bastos mo ba? Bastos nga eh. Di ba? Yung kabastusan naman. Sino naman yun? Sino? Sige. Nako, sino nga bang matuturing nating medyo may kabastusan doon? Sige nga, hula nga ako kayo bago tayo tuloy. Sino po ba yung bastos na yon sa tingin ninyo? Sa kamera, sino ho doon? Ha? Sino ho doon ang bastos? Sige. Nang magkaalaman, sino ho doon ang bastos? I-comment nyo ho dyan. Ako meron akong, actually, lahat. Totoo lahat sila bastos. Gago! Sa totoo naman. Pero meron pinakabastos. Meron pinakabastos. Kaya ituloy natin. Ikaw, Nelson, baka may maalala ka. Parang yung, siyempre, halimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo magalang ka, di ba? Oo. So, marami doon dyan Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero, hindi dapat, di ba? Bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Sino nga? Ang nakita ko doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip nasarpe, no? Pinrubok pa nga dating Pangulo. Tsaka yung paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. O ano ngayon? Sabi mo? Sino yun? Yung nagsabing, wala ka na. Etong taon na to ang taong walang galang sa buhay. Ibig sabihin, hindi ka respeto, wala akong honor sa buhay. Siya po ay pinanganak para mambastos. Siya po ay pinanganak dahil puro kabastusan ang nasa kanyang kalooban. Puro kadiliman ng kanyang kapuso. Puro puot ang nasa damdamin niya. Puro kawalangyaan po ang kanyang kinalakihang buhay. Ako nga, feeling ko lang sabi nga ni Rick Warren, hurt people. Ano ibig sabihin nun? Napakalalim po nun, malalim po yun. Hurt people. Ibig sabihin, nung unang hurt people, past tense. Yung mga sinaktan noon ng mga tao ay siya ring nananakit ng tao ngayon. Sino ho yun? Hurt people. Sino? Ang tamang sagot ay may wisdom. Sino?
Ayan, tuloy natin. Tuloy natin. Aka na, sabi niya doon. Oo. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oo. Binabastos nila. Kaya nga Nasa batas. Yan. Kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Ayan. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oo. May mga PSG. At ang balita ko nga, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nagbo-move ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin. Nako! Si Trillanes. Sinabi mo na. Ayan ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Si Trillanes. Totoo ho yan. Grabe ho yun. As in, wala sa kalingkingan ng kabastusan nun. Talaga sa mga nasa karsada. Kasi baka sabihin na iba dyan, na mga bastos, yung mga nasa karsada, yung mga pumipito-pito na pag may dumadaang long katuts eh. Hindi. Hindi, minsan talaga may mga ganun. Yung katatapos lang magmartilyo, tapos bigla may dumaan na kapitbahay nilang bagong ligong mga bastos, di ba? Ay, may bastos pa ho ito. Mas bastos pa ho ito. Walang biro ho, mas bastos pa ho ito. Meron ata silang grupo, yung mga general, na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel. Sayang! Sana! Academy alumni. Abay, sana talaga ma-expel tong animal na to. Ako yan ang wish ko sa buhay ko eh. Ikatwa, ano ba tawag sa Tagalog nun? Ikatutwa ba yun? Basta, as in, siya po ay ma-expel at talagang ipandirian ng PMA. Kasi mga kababayan, PMA, dapat, alam mo, ito, hindi naman siya, masyadong prestigious yung ganyang klaseng pag-graduate ikaw, ay isang PMA-er ka. Kaya nga, pagpasok niyan sa mga sundalo o kaya sa pulis, merong kagad estrella yan, merong kagad katungkulan yan, opisyal kagad yan. Kasi nga po, they are so disciplined. Yan na po ang pinakamasasabi natin, disiplinadong mga tao sa ating bayan, yung mga PMA. Malaki po ang paggalang ho natin dyan. Meron ho yung mga malalalim na pananaw sa buhay. Pero parang nalihis dito kay Trillanes. Graduate ba talaga ito o umupo lang sa opisina? Hindi, ako nagtatanong lang naman po ako. Wala po akong sinasabing pangusga. Kasi balita ko, sinabi ni Pangulong Duterte, wala naman, kaya naman graduate siya. Anak lang kasi yan. Lagi daw nasa opisina. Hindi ako sure tungkol dyan, ha? Pero gayon pa man, kasi yung karakter niya, parang hindi karakter ng isang PMA-er. Pansinin ninyo, pag may na-meet kayong PMA-er, una, tahimik yan. Even if may opinion yan, napakaingat bumitaw niyan. Meron po akong mga, ako po'y nabigyan ng pribilehiyo nung panahon ni Pangulong Duterte at nung sumasama po ako kay Moca noon, marami po akong namimit na mga general, PMA-er, na pagka kinausap mo, nakakahiya ika nga. Kasi they're so formal, ang pag nagbitaw sila ng salita, talagang napaka-ingat, ika nga. Walang halong kabastusan, hindi katulad ni Trillanes. Kaya ako kung meron man nakikinig sa ating PMA-er dito, alam nyo, ako mataas ang paggalang ko sa inyo, pero isang malaking kahihiyan na matawag na PMA-er po ito si Trillanes. Napakalaking kahihiyan po. Panira ho yan sa inyong organisasyon. Kaya kung ako sa inyo, tanggalin nyo na ho yan sa organisasyon nyo. Itakwil nyo na, ika nga. Totoo! Bahala sila dyan. Yan, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, Sana, hindi ko lang alam. Ayan, sabi nga ni Congressman Marcoleta, sana talaga tuluyan. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom. Ito, may balita itong si kapatid na, nakalimutan ko yung pangalan, pasensya na. Itong matindi ho yung kanyang balita, pakinggi. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid na katotohanan? Nako?
October 26, Anak ko. dyan po sa Midas Hotel, Kong, Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman Nako. si Saldico. Saldico. Congressman Zaldico, hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Marcoleta nagsabi niyan, ha? Pagmamay-ari mo daw ang Midas Hotel. Naku po. Yari tayo dyan. Bakit? Bakit? Ganyan ka kayayaman. Samantalang, kamusta naman ang pinamumunuan mong distrito o di kaya, wala pala, hindi pala siya namumuno sa distrito. Siya po ay party list representative. Ano nga bang party list niya? Ako ay hindi, ako ay Bicol. Ako Bicol. Kamusta naman po ang Bicol? Kasing yaman mo din po ba? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? How come you are so rich and yet the people of Bicol are not? It's just a question. It's not a matter of fact. Facts. Mali. With the S. Gayon pa man, sinasabi nga ni Congressman Marcoleta, ikaw daw ang may-ari ng Midas Hotel. Ngayon, ano ba meron sa Midas Hotel? Nandun daw, sino? Yun, tama. Oo nga. Sabay pala may-ari niyan? Oo, dating partner sila dyan nila Kong Albi. At ngayon ay... Partner. Partner sila ni Kong Alvin Benitez. Ang swerte naman ni Ayo. Ang swerte naman ni Huwag mong sabihin yung pangalan ng magandang nilalang, ha? Huwag mong inano yun. Niya dati dating Senador Manny Pacquiao. ganun ba? At saka yung aking classmate sa Harvard. Nag-Harvard pala ito si Mar, kaya naman pala matalino ito. Mayor Albi Benitez. Opo. Naku, patay tayo dyan. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si... Saldi na ng tama. Ay, grabe naman. Ba't kaya sila naghiwalay-hiwalay? Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. Ay, grabe. Nakapagpadala sa atin ng impormasyon eh. Ano kaya yon, sir? Ano yon? Ibalita mo na! Pasabugin mo! Bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Ayan! Una, sinabi natin, nakita si Trillanes. Saan? Doon mismo sa Quadcom, di ba? Yung mga unang hearing, di ba? Mga chairman's office. Nakita ko yun doon sa program ninyo eh. Ayun. Biglang sumulpot. Di kayo nagulat doon? Biglang sumulpot sa Quadcom si Trillanes? Yeah? Wala naman siya doon sa mga unang hearing eh. Bakit bigla siyang sumulpot? Eto daw, di umano ang dahilan. Nasa Guam ako noon eh. Ganun ho ba? Natatawa ko. Biglang tumapang itong mga bata ko. Oo nga. Ano kaya nakain? Ang una ko naisip, ano kaya ang nakain nila? Ayan. Tama kayo. Pagkatas na Hindi, magkano yung halaga kaya yung nakain nila? I beg to disagree. Your stand correction. Magkano kaya yung nakain nila? Hindi. Wag ganun, banat ba? sarili ko. Baka wala silang makain. Ayaw, pwede rin. Alin kaya sa dalawa. Pero yun, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ayaw? Yun pala ko, pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa atin noon, nako yan katang isip nyo lang yan, di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Ayaw. Kaya lang, Dito pumutok yun eh. Yun na nga po ko. Anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayaw nga. Kasi dun sa una po, Sige, ano yan? Hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Ayaw. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit i-deny niya noon yan. Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo ko. CCTV? Meron kami May mga, siyempre naman. may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang may mga... connection pala kayo. May Ano? intelligence. Aba, siyempre sabi nila. Alam namin yan. May mga connection ito mga to. May nakakuha sila ng CCTV na pumupunta pala si Trillanes dyan sa kamera. Di umano according to these two guys Hindi ako nagsabi hindi ako. Yun
So, base sa CCTV, ano yung napatunayan doon? Ayun. Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan, Ay, Hindi, ganyan. sa CCTV, ano yung... Grabe siya daw ang nagtuturo ng script. Di umano. According to this tuga. Ito, grabe. Itong Quadcom, kakahiya kayo. Tinuturuan pa pala kayo ng script. Ano yung nakita doon? Ikuwento ninyo Na para... di umano'y pinupulong ni Ano di umano? Nakita na nga eh. Ano ginagawa niya? At nasaan siya? Anong oras? Anong araw? Yun. Ikaw naman, Kong. Nag-iingat lang. Anong di umano, sabi? Nag-iingat lang sa, alam mo naman si Trillanes, mahilig yan mag-ano eh. Ha? Pumunta sa husgado eh, magsumbong at umiyak-iyak dun eh. Ay, nag-iingat lang, Sir Marcoleta, itong dalawa mong bata. Ganun. Hindi muna namin sasagutin Kong yan. Ha? Di mo na nila sasagutin. Easy. Yun naman si Kong, hindi, matapang kasi ito si Kong Marcoleta kasi abogado to. Kaya niya i-representa sarili niya eh. Pero, etong dalawa, siyempre, alam naman natin, minsan ng media pinag-iinitan. Baka mapahamak yung ating ano eh. Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Kasi personal napilitan siyang pumunta. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya na ICC pala niya. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Ito bago. Ito naman. Ay, pasabog mo ngayon. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Bunga. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi. May oras pa. Oo, hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma. Grabe! Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang mahirap. Pagtibay na. Mahirap. Midas yun, mapapahamak eh. Pero, di umano daw, etong si Garma at saka si Trillanes nagtagpo sa hotel na pagmamay-ari ni Zaldico. Is it coincidence? Is it true? At ano kaya? At bakit mismo? Sa dami-dami naman ng hotel sa Pilipinas, ba't di sa Sogo? Hindi kaya sa Victoria? O di kaya sa iba pang mas magandang hotel? Tulad ng Hyatt, di ba? Conrad, marami pang mas maganda dyan eh. Okada. Mahirap sa Okada. Alam naman natin yung Okada. Pag sinabi mo Okada, briefcase kagad ang naalala natin yan eh. Ang dami-daming magandang hotel. Bakit sa Midas? Di umano daw, sabi ni Congressman Marcoleta, pagmamayari daw ni Zaldico. Ibig sabihin, malay mo, baka libre. Hindi natin alam. Malay mo, baka siya pa ang siya may-ari. Basta ang punto diyan, bakit sa dami-dami diyan? Tapos doon daw nagkita. Mahirap yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro Kong, nagsabi ko baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Huwag natin sabihin na nag-hallucinate yung ano. Ako po. Kayo lang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Baka nga po, yun nagbalita sa atin ng impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nagbigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas 10. Magkasunod na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang... Parehong oras, gano'n? Mga ganun daw po. Nasa pagitan ng ganung oras ko. Siguro itatanong nila, ano namang masama?
O bagay, wala ka siguro namang masama yan. No? Eh kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang ilang malimit vlogger na sa atin mga vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Ano namang masama kung nandun siya sa hearing. sa hearing na yun. Hindi naman umaten doon, di ba? Lahat naman na niya, welcome doon. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi ako nakikialam sa Noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26-27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yon, di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan sa niyo Diyos. muna kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Nakakulong po siya September 12. Yan po lumabas ang kanyang mga balita. Lumabas po yan, September 12. Okay? So, doon po siya. Tapos, na-release daw siya. Ito, ayon sa Philippine Star. Okay? Binabasa po natin ngayon sa Philippine Star. Na-release po siya. Wait lang, ha? Yan. To retire po, na, wait, okay, wait. Wait lang. Ito. Wait lang, binabasa ko po. Kasi maganda yung punto ni Congressman Marcoleta eh. Ayan, okay? Ito. Para lang sa kaalaman natin, ito lang. Para maganda ho kasi natin ito eh. Ipakita natin, okay? Ito po ang ipopost natin dito. Okay, ito. Wait lang, chotomate. Ito. Ayan. Ito, importante itong dalawang bagay na ito na merong punto. Alam mo, kaya sabi ko sa inyo, napakatalino nito ni Congressman Marcoleta eh. Ito, 1. Pag ni-research nyo kung kailan siya na-contempt, ito lumalabas. Ayan. September 12. Correct. Tama, mali. Ayan. Garma, ganyan. Ayan. So, diyan siya na-contempt. Okay? So, ito naman, yung pangalawa. Yung kung kailan siya nakalaya. Ito po'y balita ha. Hindi tayo sure kung kailan eksakto. Binalita lang po ito para lang sa kaalaman natin. Ito naman po. Garma and Leonardo, two resource persons of the House Megaprobe in the drugs were introduced, have already been released from detention. Kailan po yung balita na yan? Ayan po ay, ito, nakalagay dyan. Said in a media interview on November 8. Nakuha ko natin. Yan po yung, kasi while the unsure of specific date, so hindi nila sinabi kung kailan. Sabi ni Barbers, said in a media interview on Friday, November 8, that the two were free of contempt citation before Congress resumed session on November 4. Bago daw nag-repeat yung session ng November 4, nai-release daw si Garma. Nagigetso natin. November 4, bago mag-ulit yung session na nagbago na ng salita si Garma, na-i-release na daw siya. Pero, hindi natin alam kung during the October 27 na sinasabi nitong dalawang reporter na ito o anchor na ito, na-i-release na si Garma o under custody pa siya ng Kamara at pinapunta siya ng Kamara doon sa alleged na meeting na doon sa Maidas Hotel para turuan ni Trillanes. Yan daw ang tinatanong ngayon ni Congressman Marcoleta. Allegedly kasi nagpunta doon. So, ibig bang sabihin nun, Kamara o Congress o Quadcom ang nagdala sa kanya doon para maturuan ni Trillanes? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Comment kayo dyan nang malaman natin ang pulso ng ating mga kababayan. Kasama yung isang pulis na na-contempt. Nako. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days
Kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya. At kung totoo na at merong nag-confirm na mapunta siya ron, so pinayagan siya. Paano mangyayari yun? Nasa pag-iingat ka ng House of Representatives. Ganda ng punto. Pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi Nako po! nasa Pasay kong Yari ka! Napakabigat ng implikasyon yan. Nako po! Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Nako po! Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom. Nako! Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Nako po! Siyempre, under the control ng House of Representatives. Yari ka. Bakit ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun nga lang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Italianos yan? So, Napakasama. May masama pa. Napakasama nun. Napakasama talaga nun. Bakit? Masamang tao yun eh. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Hindi siya parte ng Quadcom. Sabi parang sa English, he has no business in the affairs of Quadcom. Tinagalog, negosyo. Kong, medyo hindi maganda yung pagkatagalog niyo dun. Ikaw naman, Banat. Bay, pati si Kong Marcoleta. Gago! Hindi naman. Ikaw naman, ito si, makagago naman sa akin eh. Then, sinisigurado ko lang na naiintindihan natin ng maigi. Lalong-lalo na. Si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya. Isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit kamo? Sinabi niya, Duterte ka niya, di ba? Tama. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Medyo offending talaga. Magdaramdam ka naman. Dating Pangulo po ito eh. Meron pang isang bastos doon, yung Arlene Brosas. Nako po! Duterte, sabi niya rin. Yan, Arlene Brosas. Wala man lang galang na dating presidente, dating pangulo, o kahit na man lang sabihin nila, Attorney Duterte. Walang ganun. Kasi nga po, alam mo naman, mga taga-bundok. Si Arlene Brosas, taga-bundok yan eh. Alam nyo na ibig ko sabihin wala po tayong sinasabing mga taga-bundok bastos Hindi yun ang ibig sabihin natin. Alam nyo na ibig ko sabihin. Read between the lines. Sa mga taga-bundok, bastos talaga yan. Mr. Che, sinabi po ni Duterte. Saka yung Franz Castro ko, ngayon yung tawagin presidente. Hindi, isa medyo na ko pa rin, ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Mr. Chair, dito po, sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Bastos talaga. Kundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Ay, nako. Kailangan ilitaw natin. Yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Yung Quadcom na yan, walang ginawa yan kung hindi puro katarantaduhan. Ang Quadcom at lahat ng miyembro nito, na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba ang ipinakitang nilang mga katangian? Ayaw. Nako. Dalawa pala ang ating Yun hong sabi niya, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Alam mo mga kababayan hindi ko lang kasi ma-upload itong isang bidyong nakita ko na grabe ho. Yung video na yon, sila nagbabastusan. Si Fernandez, si Acop at saka itong si Paduano. Kasi may music kaya hindi ko ma-upload. Alam mo naman, ingat tayo sa copyright, delicates. Nayari na nga yung Facebook natin, yayariin pa tong YouTube. Hindi ko ma-upload pero grabe ho ang bastos. Sila nagbabastusan kaya nga napahirit doon si Congressman Dan Fernandez Maggalangan naman tayo, maggalangan. Sabi niya, pantay-pantay lang tayo dito. Pero ako ang chairman. Sorry. Pantay-pantay daw sila, maggalangan. Pero inimpose niya na siya yung chairman. Paala ko ba pantay-pantay kayo? Kaya nagkainitan ng ulo yan si Acop at saka si
Dan Fernandez at saka itong si Paduano. Kung sila nagbabastusan, what more? 'Di ba mga kababayan? What more dito sa mga resource person nila? Sila nga bastos. O kasi nga walang mga breeding ha? Pikon mo na. Yung dating senadora. Hindi ba sinabi ni dating Pangulong Duterte? Hindi ko kilala eh. Pikon, yun daw Pikon. Sino yan? Sino yung Pikon na yan? Yung walang iba kung hindi si dating senadora. Tapos, talagang obvious na Pikon eh. Correct. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya ipakukulong kita. Delima, ipakukulong kita. Maski po kanya si Executive Secretary Medjaldea, tanungin po niyan dyan. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo? Yung kauna-unahang sona ni Pangulong Duterte, sabi niya. Puminto pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun. Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Correct. Bakit pinangangalantakan pa niya yun? Kasi nga, kursunada ata. Hindi, kasi nga, kursunada ata si Pangulong Duterte. Kaya, ayun, talagang pinaano niya. Kilala ako niyan eh. Kilala ako eh, bakit di na ako kilala ngayon? Napikon eh. Pangulo, siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito eh. Ayun. Pikunan ito eh. Di ba? Nagbago daw kasi ng hairdo kaya hindi na. Pagpalagay na natin. Pagpalagay na natin. May pabiro lang yan kay Pangulo eh. Bakit ka napikon? Ayun. Pagka pikon talo, di ba? Kayo po. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo yan. Kung ako halimbawa, kung talagang, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang tirada mo. Pero hindi ka epekto. Lumitaw dito. Reyna ka ng mga pikon. Yun, reyna ng mga pikon. Kailangan kilalanin mo ako. Pinipilit niya na. Akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti nga hindi ka na niya kilala eh. Oo nga, tama. Naisip niyo ba? Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipiko nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka man niya? Affected niya eh. Affected ka? Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Pag-importansya mo sa dating Pangulo, yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Di ba tayo minsan? Meron tayong ina-analyze dito eh. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala nyo ba yun? Naalala nyo eh. Yung isa si Congressman Atrasado. Nung nagtanong kayo doon, Yung isa yung artista. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila. Naalala mo yun? Yes. At halimbawa niya, na sinabi daw ni Marcoleta no, na hindi ko kilala yung mga yan eh. Si Atrasado at saka si artista. Sabi naman ito dalawa, kilala ko yun eh. Pero anong ibig niya sabihin doon? Nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan eh. Sabi ko gano'n. Bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Bakit? Kasi kilala ko yung dalawa yan, yung dati. Nung hindi pa nag-quadcom eh. Ay! Magalang yung dalawa. Kaibigan ko yung dalawa na yun eh. Yun ang ibig niya sabihin. Kilala niya dati, pero nung nag-quadcom, nag-iba na ugali. Alam niyo naman, sir, ano po ba ang nagpapabago ng ugali ng isang tao? Ano po ba ang nagpapabago ng ugali ng mga vlogger? Ano po ba ang nagpapalipat sa mga vlogger sa kabilang kampo? Alam na po natin yun, sir. Sa halagang, hindi ko na po sasabihin. Basta yun na yun. Meron tayong mga kilala dyan, palipat-lipat. Bakit kanyo? Sa halagang, siyempre, kailangan mabuhay. Gamot para sa sakit, mga ganun.
pambayad sa mga kapritsyohan sa buhay. Pambayad sa, alam mo na. Di ba? Hindi nagtuturo ng ganun. Hindi niya, are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Ay, naku. Magalang yun. Mga kaibigan ko yun eh. Yung isa, kapitbahay ko nga na gano'n eh. Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki na pinagbago nila. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh. Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Aba! Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Opo. Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't ang sakit ang loob mo? Gusto mo bang kilalanin ka pa rito eh? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Yun. Natin magalang, bastos, Pikon? High blood, yung isa. pang-apat, high blood. Ayan. Sino yan? Kilala mo naman yun eh. Si Sino? Congressman Paduano yan. Kaibigan natin yan. Alam mo, si Congressman Paduano, kailangan talaga magpatingin yun. Hindi naman sa ibig ko sabihin magpatingin ng ng nasira ulo. Hindi ganun. Kailangan, alam mo yung mga laging galit? Yung pagising pa lang galit na kagad? Delicate yung ganun, mga kababayan. Ha? Hindi magandang pag-uugali yun. Di ba? Nagtatalo. Pero alam mo ba yung 14 na oras ko, ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako nasipayo eh. Kasi yun ang kataka-taka doon, mga kababayan. Ang tapang-tapang niya. Laging galit siya. Laging, alam mo yun, parang nire-regla. Pero nung panahon na yan, ina-expect ko rin siya ang aaway kay Pangulong Duterte. Hindi ho. Wala ho nangyaring ganun. Siya ho ang tumiklop. Hindi natin alam kung bakit. ihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Kong Karamps. Wala, puro lang pala sa order. Sabi, order. Nagpo-point of order na lang siya. Puro point of order. Ito yung problema natin. Ano yaw? Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong mga rules na nilabag mo. Okay. Kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. So, pinipilit niya yun. Hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun eh. Kasi pagka point of order kong tatawagin agad siya kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order. Pag nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule has been what is your point of order? What is the point of order? Kasi it presupposes the violation of the rule. Correct. Correct. Wala namang pangkaraniwan. Wala silang sinasabi na rule na na-violate. Kung kamukha nung sinasabi ni Congressman Abante, pinangaralan niya si Pangulo. Pangulo, kanya, kami po yung nakikiusap, huwag po kayong gagamit ng mga bastos na pananalita na ganito, na bulgar na ganito, ganyan-ganyan. Sapagkat po, hindi namin papayagan yan. Magpo-point of order po ako. Anong basis ng point of order? Halimbawa, di ba, yung Pangulong Duterte, palagi niyang ginagamit yung PI. Yan. Maganda to. Sabi niya. Para sa kanya, bulgar yun. Paano kung halimbawa, nandun ako, wala lang na gano'n eh. Nasa dalawang pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung PI, hindi isang bulgar na, isang pangkananiwang remark na ginagamit. Kasi may nagdemanda eh. Ano nag-i-issue ba sa Korte yan? Nag-issue sa Korte. Dinimanda ng ano yung termino natin?
kawalan ng paggalang kasi inano siya, ano? Slander by the o whatever. Ang ruling ng court, hindi ano yan, common ano lang yan eh. Ayun, ganun ba? Kasi kung papansinin mo, ito ha, basahin ko. The Supreme Court of the Philippines has ruled that the phrase putang ina is not a defamatory. Okay? And does not impute the commission of a crime. In the case Marcela N. Gonzalez B. versus Gumercindo Arcilla et al., the court ruled that the phrase putang ina is not related to the first portion of defamatory remarks and does not constitute an imputation of a crime. The court also ruled that the defamatory words should be constructed in their entirety and taken in their plain, natural, and ordinary meaning. Ito yon, yung oral defamation or slander is defined in Article 358 of the Revised Penal Code as allegation of crime, fault, or flaw that is made orally, publicly, maliciously, and towards a person. To successfully prosecute a slander case, the plaintiff must show that the accused made a statement that imputes a discreditable act or condition to another person. Ayan po yan, ha? Ayan po yung isa pa. Ito naman, galing din po yan sa sulat po ni Rigorberto Tiglao. In Reyes versus People, 137, Pilipina 112, 120-96, then we ruled that the expression putang is a common enough utterance in a dialect that is often employed, not really to slander, but rather to express anger or displeasure. In fact, more often it is just it's just an expletive that punctuates one expression of profanity. Ito, iano natin to ha. Ipapakita ko lang sa inyo para ho natin na maintindihan ha. Ito kasi baka sabihin ng iba, nagbabasa lang tayo, hindi ko pinababasa sa inyo. Hindi papabasa ko sa inyo. Hindi kasi para importante pag tayo walang kaalaman. Kaya actually ang sinasabi nga dito nila Marcoleta, basta walang mo, putang ina okay lang. Pero dito sa sinabi mismo ni Rigoberto Tiglao dahil doon sa isang eto, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan po I-google niyo po 'yan, Sabi nga dito unyang from the Spanish favorite expletive which is still commonly used by Ilonggos although pronounced at yode de puta. Kasi kaya ko hindi sinasabi, hindi dahil sa kaya lang kasi baka mamaya alam mo naman minsan ng AI baka ma-detect ng YouTube na sinasabi ko mahilig ako magbura. Delicates na, di ba? Kaya napakalinaw po niyan. So, kung gusto ninyo, basahin niyo po 'yan. Sa maganda ho yung vlog po ni Roberto Tiglao tungkol ho dito. Okay? Supreme Court ruling, putang doesn't mean your mother is a whore. Hindi ho yun ang ibig sabihin. Okay? It's just an expression. Okay? Tuloy natin. Ito. yung PI, pansinin mo, sa bawat ginagamit na pananalita ni Pangulong Duterte na PI, wala siyang mo. Ibig sabihin, wala siyang inaano na isang Hindi tao. siya pinapartikular sa isang tao. Wala. Basta niya, PI. Sabi niya lang. Iba yung sinabi mong PI mo. Direkta sa'yo. Pansinin mo lahat ang sinasabi niya. Wala. Kaya makikita mo, kabisado niya yung batas kabisado niya yung batas. So, dito lilitaw ngayon lahat. Ito nga, nagpipilit siya, pinipilit niya na mabuti hindi siya pinangaralan. Hindi lang kumikibo yung dating presidente. Pwede nating sabihin sa kanya, pwede nating i-text sa kanya, basahin mo itong desisyon ng Korte Suprema, dalawang jurisprudence. Yung PI ay isang pangkaraniwang ekspresyon na ginagamit. Hindi vulgar. Ayun pala, Kaya pala sa Senado, hindi siya pinigil kasi sabi niya, parang
sabi ang ruling... Una, wala siyang sinabing mo. Di ba? Statement I-analyze mo lahat ng mga pinagsasabi niya. Statement Wala of yung facts mo. daw po yun sabi niya. Kumbaga, yun ang nasabi niya that time, actual, nung nababanggit niya salita na yun. Ayun. Tapos na ba tayo? Hindi ho, meron pa. Uuwi na ako eh. Basahin niyo po yan. Ang ganda ho ng decision. No? Meron ng mga decision tungkol dyan. Kaya nga, napakalinaw ho niyan. Tis pa lang nagkamali ako. Kala ko Biyernes eh. So, meeting pa ako eh. Meron palang... so, yun ang 4 na katangian ko. Nga dapat ay ma-analyze din ng Kaya ating mga natin kabayan. ine-expose, tinutulungan natin ang ating mga mamamayan Opo. para makita nila. Pati katangian na kanilang ipinakita, Yun. yung kanilang decorum, Yun. yung kanilang composure. Oh. Dapat sa liwanag po, sa liwanag ng mga pangyayari, salaminin po ninyo kung sino-sino sila. Ayan. Alam nyo, mga kababayan, kaya po natin to diniscuss. Hindi lamang po para siraan ng Quadcom. Hindi ho. Pinapakita lamang po natin kung anong klaseng mga kongresista ang ating pong inilagay sa Kamara. Kaya again, ito po ang aking paulit-ulit at isa hong gagawin at ginagawang advokasya ay ang ilantad po ang mga walang niya sa ating gobyerno. Partikular na po at very intense ako dito ay magboto tayo ng tamang mga congressman. Kasi nakita natin na matindi pala ang kapangyarihan ng mga congressman para magpakulong, para mag-alis ng budget na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Matindi pala pag inabuso ang kapangyarihan ng Kongreso, matindi ho ang mangyayari sa ating bayan. Kaya po ngayon 2025, pumili po tayo ng mga congressman na alam natin talagang ang utak ay hindi mamulitika, ngunit ang utak ay para magserbisyo sa bayan. Sabi nga po ni Yorme, di ba? Mas gugustuhin niya na yung congressman na laging naandyan sa bahay ninyo, laging tumutulong, kaysa naman laging nasa hearing. Tama, mali? Tama ho yun eh. Kasi it's not your business na manira lang ng manira dyan sa hearing. As a matter of fact, hindi na in aid of legislation yan. It is in aid of demolition. Hindi, kaya nga ako, ngayon walang naiintindihan ko na kung bakit isa sa mga tinanggal nila, isa lang pala sa tinanggal nila, ay si Congressman Tevez. Dahil sigurado ko kung nandyan si Congressman Tevez, malamang pumalag talaga yan. Baka malamang, kasi ang balita ko, matapang daw yan si Congressman Tevez sa Kamara. Nambabara daw talaga yan pagka nakakita ng mali. At pag lalong-lalo na mga taga Mindanao ang pinagtatanggol niyan, kahit po yan hindi naman po nagpakyahu yan dati, gayunpaman malapit po yan sa mga Duterte. Sigurado ko kung naandyan yan, malamang pinagtanggol yan. Ito sila Pangulong Duterte. Kaya nga, sa tingin ko, isa yan sa mga plano nila, aside from gustong agawin yung mga negosyo, para mawala ho ang mga balakid. Kasi nawala na ho yung mga matitikas dyan yung mga may bayag, ika nga. Si Marcoleta, medyo busy lang ngayon. Siyempre, hindi mo alam naman po natin, kailangan din ng tulong ni Congressman Marcoleta sa pagtakbong senador, di ba? Suportahan po natin yan. Yung mga iba, wala na. Pag nakakatanggap, wala na. Tatahimik na talaga, di ba? Kaya nga ho siguro, tinanggal ho si Congressman Tevez. Dahil alam nilang papalago yung mama na yan, di ba? Kaya nga mga kababayan, sana sa susunod na eleksyon, bumoto naman po tayo ng tama. Bumoto naman po tayo nung hindi ho ganyan, 'di ba? Bastos na, pikon pa, 'di ba? Tapos mainitin pa ulo. Hindi tama ho yung mga ganyang klaseng pag-uugali ng congressman. Ayun lamang po, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Yan ang Banateros, boses ng